Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang parang shift, no? Isang pagbabago sa approach. Hindi na lang yung basta hingi tayo ng tulong, Oo, kundi yung pag-anyaya na parang, halika, makiisa ka sa misyon. Madalas kasi focus tayo sa numero, sa statistics. Pero bakit nga ba, parang mas may dating ang mga kwento? tumpak. Yan yung tatalakayin natin. Kung paano ba magagamit yung pagkukwento para makabuo ng mas malalim na ugnayan. Yung tinatawag na sacred partnership o banal na pakikipag-isa. Ah, Lalo na sa konteksto ng mga mission-driven organizations. Tulad ng example natin mamaya, yung Philippine Church Update. Ang goal kasi hindi lang makalikom ng pondo, hindi lang pera. hindi lang pera, kundi makahanap ng mga totoong co-laborers, mga katuwang talaga sa gawain. Okay, sige. Himayin natin ito. Ano ba yung panganib kung ang approach natin ay puro na lang pahingi? Yung parang transaction lang. Anong problema doon? Well, dito na nga pumapasok yung nababanggit sa mga sources natin na donor fatigue. Alam mo yon, yung napapagad na yung taga-suporta. Oo, naririnig ko nga yan. Saka yung isa pa, yung mission drift. Minsan kasi, sa sobrang focus sa pag-fundraise, nalilihis na yung organisasyon. Nalalayo na dun sa original na mission niya talaga. Ah, okay. Dahil kailangang ma-meet yung metrics. Ganon. Parang ganon. So kailangan talaga, magbago. Mula sa pagiging transactional lang, kailangan pumunta tayo sa mas malalim, itong sacred partnership nga. At ito na nga yung sacred partnership. So, hindi lang donor, kundi partner. Yun ba yung idea? Nakita ko rin sa materials na para may emphasis sa pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Eksakto. Ganyan nga. Kasi itong partnership na to, two-way street siya. Kumbaga, kinikilala mo na bawat tao, nilikha siyang imago Dei, larawan ng Diyos. Imago Dei. Okay. Ang implication niyan, hindi lang theological Ang ibig sabihin niyan, bawat tao, supporter man yan o yung tinutulungan, may dignidad yan. May kakayahan siyang mag-ambag. Hindi lang siya, number sa listahan. So, hindi lang siya source ng pondo o kaya recipient ng tulong? Oo, tungkol to sa pagtutulungan, sa respeto. Parang yung partnership ni Pablo ng mga taga-Filipos, di ba? Sa Ebanghelyo. Fellowship yun hindi lang fundraising. Ah, oo nga, no? Okay, dito nagiging interesting. Paano ngayon pumapasok yung pagkukwento? Paano to nagiging susi para mabuo yung ganitong klaseng partnership? Ayun. Kasi sabi nga sa mga batayan natin, ang kwento, yan yung wika ng puso. Di ba? Mas tumatagos. Mas madaling matandaan. Oo, mas natatandaan kaysa sa puro data lang. May nabanggit pa nga dun sa research tungkol sa epekto sa utak natin Yung mga kwentong may emotion, nag-a-activate yan ng oxytocin. Ah, yung trust hormone. Yun na. So, nagpapatibay ng tiwala, ng empathy, at yung tiwala na yun hindi lang basta emotion Yan yung nagiging pundasyon para maniwala yung tao na, totoo tong misyon na to, pangmatagalan to, kaya mas willing siyang maging katuwang. Hindi lang tagabigay. Parang mga talinghaga ni Jesus, mas malakas yung impact kesa sa sermon na puro doktrina lang. Exactly. Lumilikha ng koneksyon yung kwento. Okay, so kung gagamitin natin to, paano babubuin yung isang effective na case for support o panawagan gamit nga yung kwento? Ano yung mga parang ingredients? Kasi nabasa ko rin hindi lang dapat malungkot, dapat may hope din. Tama ka dyan. Unang-una, kailangan nakaangkla siya sa mas malaking kwento. Yung grand narrative, kumbaga. Halimbawa, yung misyon ng Diyos sa mundo. Paano ba part nito yung ginagawa nyo? Okay, yung bigger picture. Oo. Pangalawa, kailangan mong ilarawan yung need, yung pangangailangan, gamit yung kwento ng isang tunay na tao. Isang specific na buhay. Yung kumakatawan dun sa problema, pero may kasamang pag-asa. Hindi puro statistics. So may mukha yung problema at may potential solution. Yes. Tapos, pangatlo, dapat malinaw yung imbitasyon. Hindi lang magbigay ka, kundi paano ka pwedeng maging katuwang? Ano yung magiging papel mo? Malinaw dapat yun. Okay, specific roles. At pang-apat, ipakita mo yung posibleng resulta, yung impact.
pero sa paraang nakakaantig pa rin. Yung nagbibigay ng inspirasyon, hindi lang report card. Okay, gets ko. May concrete example ba tayo nito galing sa materials? Nabanggit mo kanina yung Philippine Church Update? Oo. Magandang halimbawa yon. Ang mission nila, di ba, pinangungunahan ni Pastor Chris Velasquez. Gusto nilang imapa yung bawat simbahan sa Pilipinas para malaman kung saan pa yung mga barangay na wala pang, presensya ng ebanghelyo. Wow, ambitious yun ah. Oo. At yung panawagan nila yung No Barangay Left Behind, hindi lang siya basta paghingi ng pera. Actually, isang invitasyon yon na halika, makiisa ka sa pangarap na to para sa bansa. So hindi lang support our mapping project. Higit pa doon, malina yung mga paraan kung paano ka makakasali. Pwede kang mag-share ng info tungkol sa mga simbahan sa lugar nyo. Pwede kang mag-adopt ng barangay sa prayer, sa support. Pwede kang tumulong financially, syempre, o pwede kang maging boses nila. Ang daming paraan pala para maging partner. Oo, inaanyayahan ka talaga na maging katuwang sa misyon, hindi lang donor. So ang laki pala ng shift mula sa dating pahingi po kami, patungo sa halika, samahan mo kami sa kwentong ito. Magandang pagbabago to. Oo, hindi lang paghingi ng tulong, pag-aalok ito ng pagkakataon na maging bahagi ka ng isang bagay na mas malaki sa'yo, isang makabuluhang gawain. Mas empowering din siguro para sa mga partners. Eksakto. Paglipat ito mula sa, scarcity mindset, yung laging kulang, patungo sa, eto na nga, banal na pagkikipag-isa, kung saan bawat isa mahalaga, katuwang sa gawain ng Diyos. Napakalinaw niyan. So, yung paggamit pala ng kwento para mag-invite ng partners, hindi lang siya mas effective na strategy, kumbaga, mas malalim pa pala, nakaugat sa paniniwala natin. Tama. Pagkilala kasi ito na bawat isa sa atin, anuman yung estado natin o kakuhanan nating ibigay, ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng pag-asa, ng pagbabago. Iwan namin siguro itong tanong na to para pagnilayan nyo. Paano mo kaya magagamit ang kapangyarihan ng pagkukwento? Hindi lang para humingi, kundi para mag-anya, para makahanap ng mga kasama sa isang mas malaking misyon, dyan sa sarili mong konteksto o organisasyon. Magandang tanong yan. Pag-isipan natin yan hanggang sa susunod nating pagsusuri.